Minsan, ang isang revolusyon ay maaaring gawin sa isang simpleng kilos. Isipin mo na lang, mag-isa kang kumakain sa isang magarbong restaurant, natigil sa isang routine, may mamahaling ulam sa harap mo, at pagkatapos ay lumitaw ang isang hamak na nag-iisang ina, hawak ang isang sanggol sa kanyang mga bisig, humihingi ng mga natira sa iyong pagkain. Mahirap isipin na ang isang bagay na napakaliit ay maaring mag-trigger ng isang karanasan sa pagbabago ng buhay. Tama ba? Ngunit iyon mismo ang nangyari kay Heitor Damasceno, isang milyonaryo na minarkahan ng isang matinding pagkawala ng pamilya na ang buhay ay nagdrag sa pag-iisa. Ang tila isa na namang malungkot na hapunan sa Eleganza restaurant ay naging turning point. At huwag isipin na ito ay isa pang malungkot na kwento. Ito ay tungkol sa sangkatauhan, dignidad at muling pag-uugnay sa kung ano ang talagang mahalaga. Kung sakaling nag-alinlangan ka na maaaring baguhin ng isang estranghero ang iyong buhay o na maaaring sirain at maibalik ng social media ang mga reputasyon, maghanda. Ang totoong kwentong ito ay makakaantig sa iyong mga damdamin at marahil ay iba ang pagtingin mo sa mga hindi nakikitang tao sa paligid mo. Si Heitor Damasceno ay hindi lamang isang milyonaryo na kilala sa kahangahangang mga gusali ng Damasceno Ingenharia. Siya ay isang sirang tao sa loob. Ang pagkawala ng kanyang asawa at anak sa isang mapangwasak na aksidente ay nagbago ng kanyang buhay sa isang tahimik na teatro ng mga pag-uulit. Ang pagkain sa Eleganza restaurant ay isa na namang walang kaluluwang ritual, kung saan ang mamahaling ulam ay dahilan lamang upang maiwasang harapin ang kawalan ng laman ng apartment. Routine ang kanyang pinagtataguan, trabaho, gamot, mababaw na tulog at walang koneksyon. Pero noong gabing yun, iba ang nangyari. Isang batang nag-iisang ina si Victoria ang lumitaw na may hawak na isang sanggol sa kanyang mga bisig. Tapang sa kanyang mga mata at dignidad sa kanyang kilos. Humingi siya ng mga natira sa plato ni Heitor, nang walang kahihiyan, walang drama, isang direktang kahilingan ng tao. Pinutol ng imaheng iyon ang lamig ni Heitor na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Para bang huminto ang oras at may isang bagay sa loob niya na nakakulong sa loob ng maraming taon, nagsimulang gumalaw. Breno, ang pangalan ng sanggol na iyon, at walang sabi-sabing tumingin din siya sa plato na parang naghahanap ng kaligtasan. Nabasag ng simpleng tanong ang katahimikan ng pinakamahal na restaurant sa lungsod, ngunit nasa loob ng Heitor ang dagundong. Nakita niya sa Victoria ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, isang taong nakikipaglaban ng ngipin at kuko para sa ibang tao. At doon, sa refleksyon ng mga mata ng gutom na sanggol na iyon, nakita ng milyonaryo ang kanyang anak na si Pedro. Ang dating sakit ay naging tulay. Itinulak niya ang plato, ngunit ang puso niya ang nag-alok ng hindi niya namamalayan. Ang buhay ay malapit nang umalis sa kanya nang walang baluti at wala siyang ideya kung ano ang darating. Si Victoria ay hindi lamang isa pang nag-iisang ina na lumalaban para mabuhay. Siya ay isang mandirigma na may pagod na mga mata, ngunit isang kaluluwang nag-aapoy. Sa Eleganza restaurant, napapaligiran ng mga salamin na kristal at mapanghusgang tingin, lumuhod siya sa sahig habang nakayakap ang sanggol. Gumamit siya ng malinis na napkin na parang linen sheet. Pinakain niya si Breno ng may pag-iingat na tila isang sagradong ritual. Hindi siya nagmakaawa o nagmakaawa. Nagmamalasakit lang siya. At iyon, aking kaibigan, ay ang pagsusuri ng katotohanan na kailangan ni Heitor Damasceno. Si Breno, na kasing liit ng usbong ng bulaklak, ay ngumiti ng ngiti na pumunit sa dibdib ni Heitor. Iyon din ang ngiti na ibinigay ng kanyang anak na si Pedro habang kumakain ng mashed potato. Dinisarmahan nito ang anumang depensa. Itinuro ni Victoria sa kanyang banayad at magalang na mga kilos nang walang mga salita
na ang dignidad ay walang kinalaman sa balanse sa bangko, ngunit sa presensya na may dedikasyon. At habang nagbubulungan ang lahat sa restaurant, nakita lang niya ang kanyang anak, at iyon ang nagsabi ng lahat. At tingnan mo, kung mayroong isang bagay na nakalimutan ng mundo, ito ay ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa katayuan, ngunit sa tindi ng kilos. Hindi ito alam ni Victoria, ngunit sa sandaling iyon, muli niyang binubuhay ang isang bagay sa Heitor, ang pagnanais na madama, magmahal, maging kapakipakinabang muli sa isang tao. At kung nakita mo na ang isang tao na hinawakan ng isang emosyonal na sugat ng basta-basta, alam mo na binabago nito ang lahat. Ang milyonaryo ay nagsimulang makita sa kanya hindi lamang isang babae, ngunit isang salamin ng kanyang sariling sakit at isang posibleng paraan sa kalungkutan. Dahil sa pagkabalisa na hindi niya matukoy, nag-iwan si Heitor ng isang halaga ng pera sa mesa at sinundan si Victoria sa malamig na mga lansangan ng lungsod. Parang may mas malaking gumagabay sa kanya. Marahil ang tunog ng pag-iyak ni Breno. Marahil ang kawalan ng laman na hindi niya sinasadyang napuno. Naglakad siya sa di kalayuan, pinagmamasdan ang bawat hakbang ng babae na kahit pasan ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat ay nanatiling matatag ang tindig. Nang makita niyang sumakay siya sa isang lumang kotse na ginawang improvised shelter, hindi niya maiwasang mabigla. Ang katotohanan ng kahirapan ay mas matindi kaysa sa alinman sa mga sheet ng gastos ng kanyang kumpanya. Doon natulog si Victoria kasama si Breno, napapaligiran ng mga kumot bag at pagmamahal na hindi nababasag. Siya ay marangal kahit na walang ginhawa. At ito ay sa brutal na kaibahan sa pagitan ng karangyaan na mayroon si Heitor at ang dignidad na nilabanan ni Victoria na ang pangangailangang kumilos ay ipinanganak. Nag-alok siya ng tulong, isang apartment, pagkain, suporta. Ngunit si Victoria, palalo at tuwiran ay nilinaw. Ayaw niya ng kawanggawa. Mas masakit iyon kaysa sa anumang pagtanggi na magnegosyo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tiwala. Napagtanto ni Heitor na ang pagtulong ay hindi kasing simple ng pagsulat ng tseke. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagay ng may paggalang, pakikinig at presensya. Hindi niya gustong manghimasok, ngunit maging bahagi nito. Hindi gusto ni Victoria ang isang tagapagligtas, ngunit isang kaalyado. At doon nakasalalay ang malaking pagbabago. Kapag ang pagnanais na tumulong ay nauwi sa pagnanais na maunawaan. At mula sa puntong iyon, si Heitor ay hindi na lamang ang malungkot na milyonaryo. Malapit na siyang maging isang taong tunay na nagmamalasakit. Nabasag ang maliwanag na kalmado ng muling pagsasama-sama ng dalawang mundo nang magsimulang umiyak, nilalagnat at hindi mapakali si Breno. Nadama ni Victoria sa kawalan ng pag-asa, ang maliit na katawan ng kanyang anak na parang mga baga. Si Heitor, nang makita ang gulat sa kanyang mga mata, kinuha ang manibela nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Nagsenyas siya, gumawa ng tahimik na pagsusumamo at nagmamaneho na parang nakataya ang buhay ng sarili niyang anak. Dahil sa kaibuturan, marahil ito ay, iyon ay ang nakaraan, na sinusubukan na huwag maulit ang sarili nito. Iyon ang aksidenteng hindi niya naiwasan noon na nakakuha ng bagong pagkakataon ngayon. Sa pampublikong ospital, ang realidad ay tumama ng mas mahirap kaysa sa lagnat. Kapabayaan, burokrasya, isang malamig at walang malasakit na receptionist. Nang walang health insurance, halos hindi pinansin si Victoria. Noon tumayo si Heitor hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang taong handang gawin ang lahat. Ginamit niya ang kanyang pangalan, ang kanyang timbang, ang kanyang pampublikong reputasyon bilang isang taong nagtatayo ng mga gusali at nagbibigay ng mga donasyon. At ito ay gumana. Nagamot si Breno sa oras na diagnose na may malubhang impeksyon sa tainga. Ilang oras pa at maaaring hindi na maibabalik.
meningitis, pagkabingi. Ang takot na ipinakita ni Victoria ay naging tahimik na pasasalamat. Hinawakan ni Heitor ang kamay niya at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nililigtas siya at hindi sa pera, kundi sa presensya ng may tapang. At alam mo ba kung ano ang pinakakahanga-hanga? Siya na ilang taon nang namumuhay na manhid dahil sa kalungkutan at pagkawala ng pamilya, ay nagsimulang makaramdam ng buhay doon sa ospital na iyon. Ang lagnat ni Breno ay unti-unting nawala, ngunit nag-alab ito sa isang bagay na hindi maibabalik sa Heitor, isang tunay na pagnanais na pangalagaan sila, hindi sa obligasyon, ngunit dahil, gaya ng sasabihin niya sa ibang pagkakataon, ang pag-aalaga sa kanila ay nagpaalala sa akin kung ano ang pakiramdam ng mabuhay. Nang umakyat si Heitor Damasceno sa entablado ng programa Brazil sa Focus, hindi siya ang CEO ni ang milyonaryo na kilala ng bansa. Siya ang sirang taong sinusubukang buuin muli ang sarili. Tinanggihan niya ang script ng press office at nagpasyang magsalita mula sa puso. Pinag-usapan niya ang tungkol kay Juliana at Pedro, tungkol sa aksidente, tungkol sa kalungkutan na naging isang functional robot. Sa harap ng mga kamera, inihayag niya ang kanyang sakit ng may katapatan na nagdisarmahan maging ang nagtatanghal. Ito ay hindi isang pagtatanggol. Ito ay isang pag-amin. At nakita ito ng buong Brazil. Hindi niya lang ipinaliwanag ang sarili niya. Mahigpit niyang ipinagtanggol si Victoria. Sinabi niya na hindi siya humingi ng kahit ano, na ipinaglaban niya si Breno ng may dignidad na hindi niya nakita sa maraming taon. Tinawag niya itong simbolo ng pag-asa, hindi isang oportunista. Inamin niya na mas kailangan niya ang mga ito kaysa sa kailangan nila sa kanya. Na ang nag-iisang ina na lumapit sa kanya sa Eleganza Restaurant ay hindi humingi ng limos, humingi siya ng respeto. At dahil dito ay naalala niya kung ano ang ibigin. Ang internet na ilang minuto noon ay tinawag siyang katawa-tawa, ngayon ay tahimik sa pagmuni-muni. Sa kabilang side ng TV, umiiyak si Victoria. Nakita niya sa Heitor ang isang lalaking handang harapin ang mundo para sa kanya at kay Breno, hindi bilang isang tagapagligtas, ngunit bilang isang taong nagpapasalamat sa pagiging naligtas din, na baligtad ang opinyon ng publiko. Ang mag-asawa na hindi pa mag-asawa ay naging halimbawa ng iskandalo at ang sanggol na iyon na humiling lamang ng pagkain ay naging tulay sa pagitan ng dalawang sugatang kaluluwa. Ang panayam ay hindi lamang nilinis ang mga reputasyon. Muling pinasigla nito ang pananampalataya sa maraming tao na hindi na naniniwala sa mga bagong simula. Nagbago na ang tubig, ngunit mayroon pa ring bukas na mga sugat si Victoria. Isang hindi inaasahang liham na isinulat ng kanyang tiyahin na si Sonia ang nagbigay ng isang hindi komportabling paanyaya. Bisitahin ang kanyang tiyuhin na si Marcos na ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Nais niyang makabawi. Noong una, nag-alinlangan si Victoria. Kung tutuusin, paano niya muling babalikan ang tahanan ng isang taong tumanggi sa kanya habang buntis na pinahiya siya sa kanyang pinakamasama? Ngunit may isang bagay na hindi maalis sa kanyang isipan. Marahil ay nararapat na malaman ni Breno ang kanyang kwento kahit na ito ay puno ng mga bitak. At siyempre, hinawakan ni Heitor ang kanyang kamay at sinabing, "Sabay na tayo." Sa maliit na bayan na iyon, kung saan ang mga lansangan ay may mas maraming mata kaysa sa mga puno, natuklasan ni Victoria ang isang lihim na nagpabalik-balik sa kanyang mga ugat. Hindi niya tiyuhin si Marcos, siya ang kanyang lolo, at si Sonia ang kanyang lola. Itinago ng dalawa hindi lamang ang kanilang tunay na pagkakakilanlan ng pamilya, kundi pati na rin ang pamana na iniwan ng mga magulang ni Victoria. $200,000 itinama sa mahigit $300,000 na ginamit ng hindi wasto para iligtas ang tindahan ng pamilya. Ito ay pagnanakaw, pag-amin ni Marcos na may sakal na boses.
Ang ninakaw na mana ay dumating ngayon na sinamahan ng isang paghingi ng kapatawaran. At doon, sa simpleng silid na iyon, nabangga ang nakaraan sa kasalukuyan. Nakinig si Victoria, umiyak, nag-alinlangan, ngunit nang makita niyang nakangiti si Breno sa kanyang naghihingalong lolo sa tuhod, may nagbago. Nagpasya siyang magpatawad, hindi para sa mga nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili, para kay Breno na karapat-dapat na lumaki ng walang minanang sama ng loob. Ang pagkakasundo ay tahimik at mabigat, tulad ng lahat ng sakit na dinaig ng tapang. Si Heitor sa tabi niya ay naunawaan na ang pamilya ay hindi palaging binubuo ng dugo lamang. Minsan, ito ay binubuo ng mga pagpipilian. At pinili ni Victoria na isara ang cycle. Ngunit ang pinakanakakagulat na bahagi nito ay darating pa rin. Makalipas ang mga buwan, iba na ang buhay ni Victoria. Sa pagbabalik ng kanyang mana, bumalik siya sa pag-aaral ng pedagogy. Si Breno, na ngayon ay 1 taon at 5 buwang gulang, ay ginalugad ang bahay na may umaalog-alog na mga hakbang at isang bokabularyo na tanging ina lamang ang makakaintindi. Si Heitor, na tapat sa kanyang nakagawiang pagmamahal at presensya, ay nag-asikaso sa mga bayarin at sa puso ng pamilya. Ngunit ang hindi inaasahan ni Victoria ay ang isang simpleng paglalakbay sa parke ay magiging hindi malilimutang sandali ng kanyang buhay. Nakahanda na ang sorpresa at alam na ng lahat, maliban sa kanya. Pagdating niya sa lugar, napansin niya ang mga pamilyar na mukha, mga kapitbahay, mga kaibigan sa kolehiyo, maging ang kanyang lola Sonia. Lahat ay inayos ni Heitor. At pagkatapos, sa gitna ng damuhan, lumuhod siya kasama si Breno sa kanyang kandungan. Humiling ka sa akin ng mga tira. Ngayon gusto kong ialay sa iyo ang buong buhay ko. Simple, direkta at may singsing na nagsabi ng higit sa 1,000 pangako. Si Breno, na tuwang-tuwa sa eksena, ay sumigaw ng daddy na parang bahagi ito ng script at sa isang paraan, ito ay nalipat ang buong parke. Sinabi ni Victoria na oo sa pagitan ng hikbi, pagtawa at yakap. Ang nag-iisang ina na minsang nag-order ng ulam sa elegansa restaurant ay nakatanggap na ngayon ng marriage proposal mula sa lalaking hindi niya namalayang naligtas. Hindi lang asawa ang hiniling ni Heitor, humingi siya ng bagong pagkakataon na maging ama, maging lalaki, maging buo. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa mga mumo at naging isang buong pagkain, inihain ng may pagmamahal, pagtagumpayan at pagkakasundo. Ngunit ang tunay na kagandahan ng paglalakbay na ito, nagsisimula pa lang. Ang ilang mga kwento ay hindi lamang nilalayong panoorin. Sila ay sinadya upang madama na buhay at higit sa lahat pinag-isipan. Ang paglalakbay ni Heitor Damasceno at Victoria ay nagpapakita sa amin na ang pinakamalaking pagbabago ay nagmumula sa mga hindi malamang na pagtatagpo mula sa mga pagpipiliang ginawa sa udyok ng puso. Hindi araw-araw na nakikita natin ang isang milyonaryo na iniiwan ng kanyang kaakuhan upang makita ang kaluluwa ng isang nag-iisang ina sa kanyang mga tuhod na nakikipaglaban para sa isang kutsarang pagkain na may dignidad. Hindi araw-araw ay nasasaksihan natin ang pag-iibigan na umuusbong kung saan dati ay sakit lamang. Inaanyayahan tayo ng kwentong ito na lumabas sa ating bula upang tumingin ng may higit na empatiya sa mga taong madalas na binabaliwala ng lipunan. Upang maunawaan na ang tunay na kayamanan ay hindi sa kung ano ang naipon, ngunit sa kung ano ang ibinabahagi. Ang tunay na humanitarian aid ay ipinanganak mula sa paggalang at koneksyon, hindi sa awa. At ang pagpapatawad na iyon, kahit na puno ng sakit, ay maaaring ang pinakadakilang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili. Pinatawad ni Victoria ang kanyang mga lolo't lola, ngunit pinalaya din niya ang kanyang sarili. Nakahanap muli ng kahulugan si Hector sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili. At si Breno, napangiti na lang si Breno na parabang alam niyang pag-ibig ang tanging pamana na dapat ingatan.
Ngayon ay ginagawa ko kayong isang taos pusong paanyaya. Kung naantig ka sa kwentong ito sa anumang paraan, mag-iwan ng pangungusap, isang insight, isang bagay na nag-iwan ng marka sa iyo sa mga komento. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang maniwala muli sa kapangyarihan ng mga bagong simula. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification dahil dito ang bawat kwento ay may potensyal na baguhin ang mga katotohanan. At maaari kang tumaya, ang susunod ay maaaring maging sa iyo.